Ngayon, isinusulat ko at ibinabahagi ang mga lihim kong pagkakasala. Wala akong ibang layunin kundi ang makapagbahagi sa inyo, mga kapatid, at higit sa lahat, umaasa akong walang sino man ang gagawa ng kaparehong pagkakamali tulad ko. Kahit na nakapagtapos na ako at may trabaho na, may kasintahan pa, at ang ate kong si Luz ay may asawa na at kapapanganak lamang, ang mga lumang pangyayari at alaala ay patuloy pa ring bumabagabag sa akin. Ipinanganak at lumaki ako sa isang mahirap na probinsya ng Rizal. Mayroon kaming 3 magkakapatid. Ako ang pangalawa. Ang ate ko, si Luz, ay mas matanda sa akin ng 1 taon, habang ang bunso kong kapatid na si Neneng ay mas bata sa akin ng 3 taon. Dati, dahil sa kahirapan ng pamilya ng aking mga magulang sa magkabilang panig, hindi sila nakapag-aral. Gayunpaman, sa sipag at pagiging matipid, mas nakaluwag-luwag ang aming pamilya kumpara sa aming mga kamag-anak. Sa katunayan, masasabing kabilang kami sa mga nakaririwasa sa aming lugar. Noong panahong iyon, nasa ika-4 na taon na si Luz sa high school, habang ako ay nasa ika-2 taon. Isang araw, pagkatapos kumain at habang nagkukwentuhan ang buong pamilya, sinabi ng aking ina, "Mga anak, ang estado ng ating pamilya ngayon ay dahil sa pagsisikap naming mag-asawa sa loob ng maraming taon. Umaasa kami na balang araw ay maginhawa ang inyong buhay. Dahil sa hirap ng buhay noon, hindi kami nakapag-aral, kaya't limitado ang aming mga oportunidad. Sa lipunan ngayon, mahalaga ang edukasyon. Kaya't napagdesisyonan naming pag-aralin kayo sa lungsod, sa mga kilalang paaralan doon. Sa gayon, mas magiging maganda ang inyong kinabukasan. Si Neneng naman ay dito muna mag-aaral sa atin dahil mahina ang kanyang katawan. Saka na namin iisipin ang kanyang pag-aaral." Hindi nagtagal, sa tulong ng mga kakilala, naipasok kami ng aking mga magulang sa 2 kilalang paaralan sa lungsod. Dahil wala kaming kamag-anak o bahay doon, umupa ang aking mga magulang ng isang silid sa isang barangay. Ito ay isang saradong silid na hindi malaki, hindi rin maliit. Sapat lamang para sa isang double bed, isang mesa para sa pag-aaral, at isang sulok para sa pagluluto. Ang mga unang araw namin sa buhay na malayo sa aming pamilya ay talagang mahirap. Ginawa namin ang lahat ng mga gawaing bahay na dating ginagawa ng aming mga magulang upang magkaroon kami ng oras sa pag-aaral. Kami ang nagpupunta sa palengke, nagluluto, naglalaba, at naglilinis ng bahay. Sa paglipas ng panahon, nasanay rin kami sa buhay sa lungsod. Si Luz ay mabilis at matalino, kaya't madali para sa kanya ang lahat. Ako naman ay tahimik at mahiyain, ngunit masunurin. Hindi kami nag-aaway o nagkakainitan ng ulo. Pagkatapos ng klase, dumadaan siya sa palengke upang bumili ng pagkain, pagkatapos ay magluluto. Ako naman ang naghuhugas ng pinggan, nagwawalis, at tumutulong sa paglalaba. Siya ay hindi lamang ate, kundi parang ina rin. 1 taon lamang ang agwat namin, kaya't madalas kaming nagbibiruan at nagtatawanan. Kung minsan, nagtatampisaw pa kami sa tubig habang naliligo o kaya naman ay nagkukulitan. Sa mga gabing malamig, nagkayakapan kami upang magpainitan. Ang kawalang malay namin sa buhay ay patuloy lamang. Maliban sa pagluluto at paglalaba, seryoso rin kami sa aming pag-aaral. Hindi na ako kailangang paalalahanan pa ni Luz tungkol sa aking pag-aaral. Alam namin na ito ang inaasahan ng aming mga magulang. Tuwing 2 o 3 linggo, bumibisita ang aming mga magulang upang magdala ng mga pagkain at iba pang pangangailangan. At bago sila umalis, hindi nila nakakalimutang bigyan si Luz ng pera at sabihing mag-aral kaming mabuti. Sa paglipas ng panahon, mas umunlad ang aming negosyo sa probinsya, kaya't mas malaki na rin ang pera na ibinibigay nila sa amin. Dahil dito, mas naging maginhawa ang aming buhay kumpara noong mga unang araw namin dito. Noong magsimula ako sa ika-4 na taon sa high school, napansin kong may nagbabago sa akin. Nagbago ang aking boses, ang aking mukha, at lalo na, ang aking pagkalalaki.
Mula sa isang batang payat at maitim, nagkaroon ako ng laman. Hindi na ako katulad ng dati. Hindi na ako naliligo kasama si Luz, hindi na rin ako nakayakap sa kanya habang natutulog. Kung minsan, bigla na lamang tumitigas ang aking pagkalalaki. Isang umaga, paggising ko, parang basa ang aking shorts. Sa takot, inisip kong umihi ako sa aking sarili. Nagmadali akong tumakbo sa cabinet at nagpalit ng shorts. Nagtakip ako at tumakbo sa banyo. Sinabi ko kay Luz, "Ate, maliligo na ako." Nagtaka si Luz at nagbulong, "Ano kayang nangyayari sa batang ito? Bilisan mo at mail late ka na sa klase." Ako ay tahimik sa paaralan, kaya 3 o 4 lamang ang aking kaibigan. Hindi ako nakikipag-usap sa mga babae. Hindi sa hindi ko sila gusto, kundi dahil mahiyain ako. Ang pinakamalapit kong kaibigan ay si Joaquin. Matagal na kaming magkaibigan dahil magkasundo kami at dahil madalas ko siyang pinapakopya sa mga pagsusulit. Kung minsan, tinuturuan ko rin siya sa mga leksyon na hindi niya maintindihan. Isang araw, walang pasok. Inimbitan niya ako at ang iba pa naming mga kaibigan na pumunta sa bahay nila. May kaya ang pamilya nila. Ang kanilang bahay ay isang 4 na palapag na gusali na matatagpuan sa may kanto ng kalsada. Nagpunta kaming lahat sa kanyang kwarto. Maganda ang kanyang kwarto, kumpleto sa gamit, may TV, music player, at isang computer na may LCD monitor at koneksyon sa internet. Nagtawanan kami ng ilang sandali, pagkatapos ay naglaro ang bawat isa. Mayroong nakikinig ng musika, may nanunood ng TV, may naglalaro sa computer, at ako naman ay nagbabasa ng pahayagan. Pagkatapos maglaro ni Tuazon ng ilang sandali, sinabi niya, "Kung gusto ninyong makakita ng magandang panoorin, pumunta kayo rito." Lumingon kaming lahat at lumapit upang manood. Sa screen ng computer, may lumabas na isang video ng isang lalaki at isang babae na nagtatalik. Sa mga daing na aming naririnig, tumaas ang aming mga interes. Nakatutok kami sa screen at hindi namin inalis ang aming mga mata. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagkalito at pagkamangha, nagsimula rin akong magmasid sa mga galaw ng mga aktor. Naramdaman kong kumakabog ang aking puso at alam kong may tumitigas sa aking katawan. Nang gabing iyon, pagkatapos kong gawin ang aking mga takdang aralin, bumalik sa aking isipan ang mga imaheng iyon. Hindi ako makapag-isip ng iba pa. Tumigas na naman ang aking pagkalalaki. Pagkatapos ng ilang minuto ng pag-iisip, nanghina ako at inunat ko ang aking katawan. Nang iniunat ko ang aking balikat, nagalaw ko ang balikat ni Luz. Nakita ko siyang natutulog na. Ang kumot na kulay lila ay nakatakip sa kanyang magandang mukha. Bahagya itong gumalaw habang siya ay humihinga. Ang malakas na electric fan ay nagpapakilos sa kanyang nightgown at nagpapakita ng kanyang makikinitang binti. Ang kanyang manipis na damit ay nagpapakita na medyo malaki na ang kanyang dibdib kumpara noon. Huminga ako ng malalim at inalis ang mga malalaswang kaisipan. Kinuha ko ang aking unan at tahimik na nagpunta sa sulok na malayo sa kanya, pagkatapos ay pinatay ko ang ilaw at natulog ng mahimbing hanggang umaga. Ang init ng araw at ang huni ng mga kulaglig ay nagpapahiwatig na malapit na ang tag-init. Sabik kaming umuwi sa probinsya upang makipaglaro sa aming mga kaibigan at higit sa lahat, makasama ang aming mga magulang. Gusto kong lumayo sa masikip at maruming lungsod. Isang araw, nag-aaral ako sa aming kwarto. Ang init ay halos hindi na makayanan. Pawis na pawis ako at basa na ang aking damit. Kaya't inalis ko ang aking damit at binuksan ko ang electric fan. Ngunit hindi pa rin nawala ang init. Kaya't nagdesisyon akong magbuhos ng malamig na tubig. Gusto ko rin sanang umihi dahil hindi ko maintindihan kung bakit tumitigas ang aking pagkalalaki tuwing ako ay naiihi. Tumayo ako at tumingin sa paligid. Wala si Luz. Iniisip ko na nakikipaglaro siya sa anak ng aming landlord dahil nakita kong tinawag siya kanina. Inalis ko ang aking shorts at nagtungo sa banyo. Pagdating ko doon, nakita ko si Luz na papalabas. Nakita niya akong walang saplot. Sinabi niya, "Hoy, huwaran.
Kitang-kita na ang iyong kayamanan. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Nahiya ako at tinakpan ang aking pagkalalaki. Noong panahong iyon, hindi pa ako nagsusuot ng underwear dahil sanay ako sa pagsusuot lamang ng shorts. At wala namang bumibili para sa akin. Nahihiya rin naman akong bumili ng sarili ko. Madalas niya akong mahuli na tumitigas ang aking pagkalalaki tuwing ako ay naiihi. Sa tuwing mangyayari iyon, tinatakpan ko ang aking pagkalalaki at nagtatago, habang siya naman ay tumatawa. Kaya't isang araw, nang bumisita ang aking ina, sinabi ni Luz ang isang bagay sa kanya. Pagkatapos nilang bumili sa palengke, bumili ang aking ina ng 4 na underwear para sa akin. Simula noon, hindi na ako nagpabeya. Ang init ng tag-init at ang amoy ng basura sa likod ng aming bahay ay nagpadagdag sa init ng aming silid. Kaya't pagkatapos ng tag-init, lumipat kami ng kwarto. Mas malaki at mas komportable ang aming bagong kwarto. Sa susunod na taon, siya ay nasa ika-5 taon na, habang ako naman ay nasa ika-3 taon. Dahil dito, mas marami akong trabaho sa bahay para mas magkaroon siya ng oras para mag-aral. Ako ang naglalaba, naglilinis ng bahay, at gumagawa ng iba pang gawain. Sa mga oras na wala akong ginagawa, nakikipaglaro ako ng sipa kay Tuazon, ang anak ng aming landlord. Kung minsan, pinapanood niya ako ng mga pelikula na pinapapanood niya sa akin sa internet. At sa mga panahong ito, natutunan ko kung paano mag-masturbate. Isang araw, naliligo ako. May ugali ako na maglaba bago maligo, kaya't habang nilalabhan ko ang underwear ni Luz, bumabalik sa aking isipan ang mga imahe sa pelikula. Nang labhan ko ang kanyang kulay rosas na underwear, may nakita akong puting bagay na bahagyang amoy. Inisip ko, hindi kaya katulad ko rin siya. At sa tuwing may pagkakataon, nag-masturbate ako. Lalo na kapag kaming dalawa lamang ang nasa bahay. Sa tuwing nakikita ko ang damit ni Luz, ginagawa ko iyon. Mula noon, nagsimula na akong maging interesado sa kanya. Tinitignan ko siya ng palihim. Madalas siyang nagsusuot ng shorts at spaghetti strap sa bahay o kaya naman ay manipis na damit tuwing gabi. Hindi ko alam kung bakit ako naging ganito. Nakikita kong gumaganda siya. Mayroon siyang bilugang mukha, maningning na mata, hugis pusong labi, at matangos na ilong. Mayroon siyang magandang balat na halos katulad ng itlog. Sa tuwing dumadaan kami sa isa't isa, pamipikit ako at humihinga ng malalim para maamoy ang kanyang mabangong halimuyak. Sa paglipas ng panahon, malapit na ang pagtatapos ni Luz sa kanyang pag-aaral at mas mahalaga, ang kanyang pagsusulit sa kolehiyo. Inalagaan ko siya ng mas higit at ako na ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Ginawa ko ito dahil gusto ko siyang mag-focus sa kanyang pag-aaral at dahil may espesyal akong nararamdaman para sa kanya. Sabi nga nila, kapag malapit ka sa apoy, mahahawa ka rin. Ngunit magkapatid kami, paano mangyayari iyon? Gusto kong alisin ang mga malalaswang kaisipan sa aking isipan, ngunit hindi ko kaya. Sa oras na ito, may isang kakaibang damdamin sa akin. Kapag late siya sa pag-uwi o kapag wala siya sa bahay, nalulungkot ako. Ngunit kapag nandito siya, masaya ako. Isang gabi, nag-aaral siya. Sinabi ko, "Ate, pagod ka na ba? Gusto mo bang uminom o kumain ng kahit ano? Paglilingkuran kita." Sinabi ni Luz, "Sana mayroon akong milk tea ngayon." Sinabi ko, "Huwag kang mag-alala. Sandali lang, nandito na agad iyon." Pagkatapos ng 10 minuto, bumalik ako na may 2 milk tea at ilang mainit na kwek-kwek. Habang umiinom siya ng milk tea, sinabi niya, "Kung aalagaan mo akong mabuti, aalagaan din kita sa susunod na taon kapag ikaw naman ang mag-aaral." Sinabi ko, "Kung ganoon nga, masaya ako. Ngunit baka magkaroon ka ng kasintahan pagkatapos mong mag-aral sa kolehiyo. Baka hindi mo na ako maalala." Sinabi ni Luz, "Hindi mangyayari iyon. Kapag sinabi ko, tutuperin ko. Baka magkaroon ka rin ng kasintahan, kaya hindi mo na ako kailangan." Tumawa kaming dalawa. Pagkatapos naming hugasan ang aming mga kamay, bumalik siya sa pag-aaral.
Ako naman ay humiga sa kama at nagbasa ng libro. Tinitignan ko siya ng palihim. Nagulat akong hindi siya nagsuot ng bra. Habang nag-aantok ako, narinig kong sinabi ni Luz, "Huwaran, tulog ka na ba?" Sinabi ko, "Hindi pa naman." "Bakit?" Sinabi ni Luz, "Pakisara naman ang pinto." Masakit ang likod ko. Tumayo ako at sinara ang pinto. Nang bumalik ako, sinabi ko, "Masahihin ko ang likod mo." Sinabi niya, "Sige, masahihin mo ako." Masakit ang likod ko dahil matagal akong nakaupo. Naramdaman ko ang kanyang balat. Sinisikap kong iwasan na madikit sa kanya ang aking katawan. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, "Huwag kaya akong humiga na lang para mas komportable." Sumang-ayon ako. Nang marinig ko iyon, may naramdaman akong kuryente sa aking katawan. Sinisikap kong pigilan ang aking sarili. Kung hindi ko siya kapatid, baka ginawa ko na iyon. Tinitignan ko ang kanyang mukha. Nakapikit ang kanyang mga mata. Sinabi ko, "Comfortable ka ba?" Sinabi niya, "Oo, galing ka pala sa pagmamasahe. Saan mo natutunan iyon?" Sa susunod, kapag masakit ang aking likod, ipamamasahe kita. Ngunit baka masanay ako, kawawa ka. Sinabi ko, "Huwag kang mag-alala. Gusto ko iyon." Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang kanyang imahe ay palagi na lamang bumabalik sa aking isipan. Naalala ko na malapit lamang kami sa isa't isa. Hindi ko alam kung mahilig lamang siyang damaykit sa akin o mahilig lamang siyang magpahalik. Ngunit mula nang masahihin ko ang kanyang likod, mas naging malapit kami sa isa't isa. Kung minsan, tuwing gabi, hinihiling niya na masahihin ko siya. Hindi ako nag-alinlangan na masahihin siya sa mga sensitibong lugar. Kung minsan, hinahalikan ko pa siya. Sa mga ginawa ko, bahagya siyang sumimangot at sinabing, "Huwag kang gumawa ng kababalaghan." Pagkatapos, pumikit siya at namula ang kanyang pisngi. Mukhang naguguluhan ako. Mukhang nababawasan ko ang pagod niya. Mas naging malapit kami sa isa't isa. Kung minsan, nagmamadali siyang magbihis sa aking harapan. Halos katulad na kami ng mag-asawa. Minsan, nakahiga ako sa kanyang binti habang siya naman ay nagtatanggal ng kanyang mga kuto. Sinabi niya, "Bakit ang itim ng iyong balat? Hindi ako ang humahawak sa iyo." Sinagot ko, "Ang galing. Hindi naman puti ang balat mo para magreklamo." Ang huling pagsusulit ng kolehiyo ni Luz ay naging matagumpay. Pagkatapos niyang makapagpahinga sa aming probinsya, naghanda na siya para mag-aral sa Manila. Kahit na nagpapahinga ako, sinabi sa akin ng aking mga magulang na doon na lamang daw ako mag-aral sa aming probinsya. Hindi nila ako papayagang mag-isa sa Manila. "Sige na, tumulong ka na lang kay ate sa pagluluto at pag-aasikaso para makapag-focus siya sa pag-aaral." Saka nag-aalala rin kami na nag-iisa siya doon. "Busy kami ng nanay mo, at ang kapatid mo naman ay bata pa at walang alam," sabi ng aking ama. Sumunod ako sa kanilang kagustuhan. At kasama ang sarili kong hangarin, muling nag-empake kami ng gamit at bumalik sa lungsod. Tuloy-tuloy ang pagbuhos ng ulan, na nagdulot ng kapanglawan sa kapaligiran. Dati, masaya akong naghihintay sa pagdating ni ate mula sa kanyang klase, ngunit ngayon, parang nakakalungkot. Sa tuwing naririnig ko ang kalansing ng bisikleta, sumisilip ako sa bintana kung siya na ba iyon. Lumipas ang 10 minuto, 20, hanggang sa tuluyan na siyang dumating. Umuwi siya na marumi ang kanyang damit, punong-puno ng putik, at nanginginig ang kanyang kamay. Ang kanyang maliit na bisikleta ay puno rin ng putik, at basang-basa siya mula ulo hanggang paa. Dali-dali akong kumuha ng kapote at tumakbo para tulungan siya. "Maligo ka na, ate. Inihanda ko na ang damit mo at nagpainit na rin ako ng tubig," sabi ko. Nang gabing iyon, pagkatapos ng kanyang klase, pagod at nananakit ang likod ni ate. Sinabi niya sa akin na masahihin ko siya. Suot niya pa rin ang kanyang makapal na t-shirt mula kanina dahil malamig, kaya't hindi ko siya maabot ng maayos. Sinabi ko sa kanya na dapat niyang tanggalin ang kanyang damit para mas magawa ko ng tama, o kaya'y magpalit siya ng spaghetti strap para mas madali.
Ngunit sinabi niya na wala na siyang malinis na damit. Okay lang, huwaran. Wala naman tayong dapat ikahiya sa isa't isa, sabi niya. Sa ilalim ng ilaw, nakita kong namumula ang kanyang pisngi, isang bagay na madalas kong makita sa tuwing minamasahe ko siya. Sigurado ako na nalulunod din siya sa aking pagmamasahe. Nakapikit siya at parang nag-e-enjoy. Parang hindi ko na kayang pigilan ang aking sarili. Ang pag-aalaga ko sa kanya ay parang bula na malapit ng sumabog. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ko sa kanya na humiga siya para mabanat ko ang kanyang likod. Sinunod niya ako. Nag-atubili ako, at nang matagal akong maghintay, tinanong niya ako kung bakit. Wala, ate, sabi ko, at bumalik sa realidad at ginawa ang aking trabaho. Nang tinutulungan ko siyang banatin ang kanyang likod, dinaikit ko ang aking pisngi sa kanyang pisngi. Tinanong niya ako kung bakit mainit ang aking balat. Lalaki ako, ate. Sabi nila, mas mataas ang temperatura ng katawan ng lalaki kaysa sa babae. Ganoon ba? Sabi niya. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi ni ate na dapat na akong tumigil. Ang bigat mo. Pinapatay mo na ako, sabi niya. Patayin mo ang ilaw at matulog na tayo. May pasok pa ako bukas. Humiga ako sa kama at pinatay ang ilaw. Nalaman kong sira pa rin ang ilaw sa labas, na sinabi ko kay Joaquin. Siguro nakalimutan niyang sabihin sa kanyang mga magulang. Sa dilim, nadapa ako kay ate. Ingat ka nga, baka madaganan mo ako, sabi niya. Huwag kang mag-alala, hindi mangyayari iyon, sabi ko, at sinubukan kong humiga sa tabi niya. Natatakot ka ba sa multo? Tanong ko. Hindi ako natatakot sa kahit ano. Ang kinatatakutan ko lang ay ang magnanakaw. Hindi ako natatakot sa multo, sagot niya. Oo nga pala, kapag kinuha ng magnanakaw ang aking pinakamamahal na ate, tiyak na mamamatay ako, sabi ko habang papalapit sa kanya. Ang dami mong sinasabi, sabi niya. Pagkatapos ay nagkayakapan kaming natulog hanggang umaga. Muli, hindi namin sinira ang linya sa pagitan namin, kahit na manipis lamang ito. Ang init ng tag-init kasabay ng tensyon ng kanyang pagsusulit sa kolehiyo ay kumakalat sa bawat sulok ng aming inuupahan. Ang ingay ng kuliglig ay halos hindi na matiis, na nagpadagdag sa init. Ang mga pulang bulaklak ng punong kahoy ay parang naglalagablab, at ang mga natitirang puting ulap sa kalangitan ay nagdulot ng pakiramdam ng pangungulila. Tuloy-tuloy pa rin si ate sa kanyang pag-aaral. Araw-araw, nakatayo ako sa pintuan ng aming inuupahan, pinagmamasdan siyang papalayo hanggang sa mawala siya sa likod ng pader na puno ng lumot. Kamakailan, si Joaquin, ang anak ng aming landlord, ay umuwi mula sa bakasyon. Mayroon lamang 2 kwarto sa aming inuupahan na may nakatira, ang sa aming magkapatid at ang sa dulo ng hallway, na kay Aling Elena. Nagtatrabaho siya kaya't madalas siyang wala. Naglakad ako papunta sa dulo ng kalye, sa maliit na pamilihan, at bumili ng ilang pagkain para ihanda ang kakainin namin sa araw na ito. Iluluto ko si ate ng masarap na pagkain dahil bumisita sa amin ang aming mga magulang kahapon at nagbigay sa amin ng pera, kasama ang payo na mag-aral ng mabuti. Sinabi rin nila sa akin na huwag naming tipirin si ate at bumili kami ng anumang gusto niya. Kaya't nagdesisyon akong iluto ang kanyang paboritong pagkain, ang sinigang, at bumili ng mangga't bagoong. Pauwi na ako, bitbit ang mabibigat na bag, nang maalala ko na maaga pa pala. Humiga ako sa kama at binasa ang pahayagan. Pagkatapos, nakatulog ako. Nagising ako dahil sa ingay mula sa bahay ng aming kapitbahay. Naalala ko na mayroon akong labahin na hindi ko pa natatapos. Dali-dali akong tumakbo sa banyo at sinimulan ang aking trabaho. Nang hinuhugasan ko ang pink na underwear ni ate, may kakaibang naramdaman ako. Naalala ko ang mga eksena sa pelikula na pinapanood ko noon. Parang may nag-undyok sa akin na mag-masturbate. Lumipas din ang mga araw ng pagsusulit. Nasa probinsya kami ngayon, nag-e-enjoy sa sariwang hangin at naghihintay sa balita tungkol sa resulta ng pagsusulit ni ate. Sa bahay,
Pinipigilan ko ang aking sarili dahil natatakot akong mahalata ng aking mga magulang. Mukhang alam ni ate ang aking nararamdaman, kaya't normal lamang ang aming pag-uugali. Sa wakas, natanggap namin ang balita. Kulang ng 3 puntos si ate para makapasok sa kanyang gustong unibersidad. Nalungkot siya, at nalungkot din ako. Nalungkot ang aming buong pamilya, ngunit lahat kami ay nagpayo sa kanya na subukan muli sa susunod na taon. Sa susunod na taon, papasok na ako sa ika-6 na taon ng aking pag-aaral. Nang magpaalam ako kay ate, niyakap ko siya ng mahigpit. Pinayuhan ko siya na huwag malungkot. Sa loob ng 2 taon, marami kaming pinagdaanan na mahirap kalimutan. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging magkapatid. Ito ay isang espesyal na damdamin na mahirap palitan. Alam naming pareho ang damdamin na iyon, at walang ibang makakaalam. Pinayuhan niya ako na mag-aral ng mabuti at kumain ng sapat na pagkain. Ang aming inuupahan ay puno ng ingay mula sa mga bagong estudyante. Nagtanungan sila tungkol sa kanilang mga sarili pagkatapos ng mahabang bakasyon sa tag-init. Nakiisa ako sa kanila at nalungkot nang tanungin nila si ate. Ang aming kwarto ay walang laman, at ang init ng kanyang katawan ay hindi na maramdaman dito. Ang kanyang presensya ay tila naglalaho na. Naaalala ko ang kanyang bilog na mukha, ang kanyang mga mata, ang kanyang malamig na balat, ang kanyang mahahabang binti, at lalo na ang kanyang pagkababae na nakita ko nang hindi sinasadya noong pumasok ako sa banyo habang siya ay naroroon. Nag-iisang kumakain ako ng instant noodles dahil tinatamad akong magluto nang marinig ko ang tinig ng aming landlord na tinatawag ako. Huwaran, may tawag ka, sabi niya. Ako po, nagtataka kong tanong. Nagpunta ako agad doon at tinanggap ang telepono. Ako ito, ate mo. Kumusta ka? Okay ka lang ba dyan? Miss na kita, sabi niya. Okay lang ako. Okay ka lang din ba? Nag-aaral ka bang mabuti? Tanong ko. Oo naman. Alam mo ba, babalik na ako dyan. Mag-aaral akong muli para sa pagsusulit sa kolehiyo. Nagdesisyon ako na mag-aral na lamang dyan dahil mayroong maghahanap ng trabaho para sa akin pagkatapos, sabi niya. Kaya naglilinis na ako ng gamit. Kailangan mong linisin ang ating kwarto. Baka pag-alitan kita kapag marumi ang ating bahay, dagdag niya. Sa sobrang saya, naglinis ako at inayos ang aming kwarto. Inayos ko rin ang kanyang kama. Nalaman ko rin na darating ang aking mga magulang para ihatid si ate. Sa aming kwarto, mayroon na muling electric fan at maliit na kama malapit sa mesa. Sinabi ng aking ama na ginawa niya iyon para mas komportable kaming dalawa. Ang panahon ay biglang nagbago. Ang kalangitan ay dumilim. Ang mga itim na ulap ay nagtipon. Patuloy na nagbabala ang radyo tungkol sa bagyo na paparating. Nang gabing iyon, malakas ang ulan. Kumidlat at kumulog. Kumikislap ang ilaw sa aming kwarto. Paminsan-minsan, humahampas ang hangin, na nagpapagiba sa aming mga bintana. Nag-uusap kami ni ate sa aming kama nang bigla kong maalala ang labada na nakasampay sa hallway. Dali-dali akong lumabas. Habang pumupunta ako sa sampayan, narinig ko ang ingay mula sa kwarto ni Aling Elena. Dahil sa curious ako, sumilip ako. Hindi ako makapaniwala sa aking nakita. Si Aling Elena at ang kanyang kasintahan ay walang suot. Ginagawa nila ang bagay na iyon at naghahalikan. Nakatutok ako sa kanila, hindi ko halos maialis ang aking mga mata. Ang aking pagkalalaki ay muling bumangon. Ang kidlat at malakas na hangin ay nagpagiba sa aking payong. Dali-dali akong tumakbo para kunin ang payong, at mabilis akong bumalik sa aming kwarto at isinara ang pinto. Bakit ka nagtagal? Basa ka na, sabi ni ate. Habang sinasagot ko siya, nanginginig kong kinuha ang aking tuyong damit. Pagkatapos kong magbihis, bumalik ako sa kama at nagtago sa kumot. Sinabi ni ate na patayin ko ang ilaw. Pagkatapos ay sinabi niya na magkahiwalay na kami ng kama. Sa dilim, inabot ko at pinatay ang ilaw. Madilim na muli sa aming kwarto. Sapat na ang kidlat sa labas para makita ko ang aming hallway at ang aking ate. Nilalamig ako,
Sabi ko. Pwede ba akong sumama sa iyo? Matagal na rin tayong hindi magkatabi, dagdag ko. Okay, sige, sabi niya. Humiga ako sa tabi niya at nagtago sa kumot. Naramdaman ko ang init ng kanyang katawan, at sinabi ko, ang init. Pagkatapos ay inilabas ko ang aking ulo at sinabi sa kanya ang aking nakita kanina sa kwarto ni Aling Elena. Ano? Tanong niya. Nakita ko si Aling Elena at ang kanyang kasintahan na naghahalikan. Gumagawa rin sila ng mga bagay, sabi ko. Kaya pala nagtagal ka, sabi niya. Nakita mo ba ang kanilang ginagawa? Oo, hindi ko sinasadya. Pagkatapos, hindi na siya nagsalita. Hiniga ko at ipinikit ang aking mga mata, ginugunita ang aking nakita. Bigla kong naramdaman na, umiikot siya paarap sa akin. Ang kanyang mukha ay malapit na sa aking mukha. Pinaikit ko ang aking mga mata at sinubukang huminga ng malalim. Parang hinahaplos niya ako. Kumakabog ang aking puso. Bigla siyang huminto. Kahit sa dilim, ramdam ko ang kanyang kaba. Sa dilim, bigla niya akong hinalikan. Ang kidlat sa labas ay nagbigay sa akin ng pagkakataon na makita ang kanyang mukha, na namumula. Ito ang unang halik namin sa isa't isa. Suot lamang niya ang kanyang underwear. Alam kong basa na iyon. Sa aking saya, parang malapit na kami sa pinakamataas na punto nang bigla niyang sinabi, huwag, huwaran. Magkapatid tayo. Ang kanyang sinabi ay nagpagising sa akin. Pasensya na, sabi ko. Okay lang, ngunit dapat na tayong huminto, sabi niya. Mabilis siyang umalis at pumunta sa kanyang kama. Hinihingal ko siyang pinagmamasdan. Doon siya nakahiga. Sa dilim, naramdaman ko ang kanyang lungkot. Sa labas, malakas pa rin ang ulan. Naiisip ko lamang siya. Kinaumagahan, ginaising ako ng boses ng nagtitinda ng tinapay sa labas. Tumingin ako sa paligid ngunit wala si ate. Ang kanyang kama ay malinis na. Tumingin ako sa orasan. 7:00 na. Wala akong gana, ngunit nagbihis ako at pumunta sa banyo. Hindi ko pa rin makalimutan ang nangyari kagabi. Kinukuha ko ang malaki at maliit na underwear na itinapon kagabi sa may kama. Pumasok ako sa banyo at ginawa ang dapat kong gawin. Nang makita ko siya sa labas na nagbubuhat ng bag mula sa kanyang bisikleta, lumabas ako para tulungan siya. Pinagtapat ang aming mga tingin sa isa't isa ngunit pareho kaming nahihiya na magsalita. Buong araw, kami ay mailap at kakaunti lamang ang aming pinag-usapan. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama na parang mas malaki kaysa sa dati. Ako lamang ay maliit at nakatago sa sulok. Sa kanyang kama, tahimik siya. Paminsan-minsan, naririnig ko siyang humihinga ng malalim. Sa aking panaginip, nakita ko ang aming mga sarili na magkasama at nagmamahalan. Sa realidad, patuloy ang aming mga problema. Pagkatapos ng ilang araw, ang kanyang mga ngiti ay bumalik. Nagbibiruan na muli kami at nagtatawanan. Patuloy akong nagtataka kung ano ang kanyang iniisip. Tungkol sa akin naman, pinilit kong alalahanin ang aming gabi sa Bagyo. Sa aking panaginip, walang makakapigil sa amin sa aming pagnanasa sa isa't isa. Ang negosyo sa construction ng aking mga magulang ay lumalaki. Saan man ako tumingin, mayroong construction. Mabilis ding tumataas ang presyo ng mga materyales. Bumili rin ng lupa ang aking ama sa Manila at naghanda para magtayo ng bahay para sa aking pag-aaral sa kolehiyo at para rin kay ate pagkatapos niyang magtapos at makahanap ng trabaho. Natanggap ni ate ang resulta. Pumasa siya sa kanyang pag-aaral sa Nueva Ecija. Nang maghanda siyang pumasok, inupahan ng aking mga magulang ang isang kwarto para sa kanya roon kasama ang iba pa niyang mga kaklase. Nang Huwebes na palamanan, nagdaos kami ng maliit na salo-salo kasama ang aming mga kaibigan sa paupahang bahay. Sa aming simpleng handaan, inimbitahan namin ang mga kapitbahay, si Chongo, at pati si Aling Elena. Masaya silang bumabati sa amin. Para magpasalamat, hindi ako nag-atubiling magpakalasing. Hindi naman ako malakas uminom, pero sapat na para makaramdam ako ng ginhawa. Nang matapos ang salo-salo, nagsimulang magbiro si ate.
Namumula ang kanyang mukha na halos maging mapatla. Paikot-ikot siyang naglakad papunta sa kanyang kama. Nagkanda haba-haba ang kanyang dila at bumagsak na lamang. Natiyak kong hindi siya nilalamig, kaya binuksan ko ang bintana at hamampas ang malamig na hangin. Hindi ko naman intensyon na dagaanan siya, kaya sinikap kong huwag siyang madaganan. Dali-dali kong nilagyan ng unan ang kanyang ulo. Nang matapos, halos natutulog na ako. Pero may narinig akong kakaibang ingay sa kanyang lalamunan. Hindi ko alam kung ano iyon, pero napatayo ako at binuksan ang ilaw. Kukuha sana ako ng planggana sa ilalim ng kama, nang bigla siyang samuka. Hindi na niya napigilan. Nasuka siya sa kanyang sarili at sa kanyang kama. Ang amoy ay nakasusulasok. Bahagya niyang binuksan ang kanyang mga mata, pagkatapos ay pumikit muli. Bumagsak ang kanyang kamay. Namumutla ang kanyang mukha. Sa aking pagkatarantar, kumuha ako ng planggana at isang basahan para linisin ang kanyang bibig. Pagkatapos, tinignan ko siya, at nalaman kong marumi na rin ang kanyang damit. Sobrang lambot ng kanyang katawan. Sarado pa rin ang kanyang mga mata. Kumuha ako ng malinis na damit para sa kanya, kasama ang malinis na underwear. Nanginginig ako. Ito ang unang beses na pinagbihis ko ang aking ate. Pagkatapos, binuhat ko siya at inilagay sa kama. Doon kasi siya natulog. Pagkatapos maglinis, pinatay ko ang ilaw at pumunta sa kama ni ate. Doon ako nakahiga. Yakap ko siya habang natutulog. Naiisip ko kung gaano ako kasama, dahil sinasamantala ko ang pagkakataon. Alam kong hindi tama. Nagising ako ng 8:00. Gising na rin si ate, pero nakahiga pa rin. Okay ka na ba, ate? Tanong ko. Okay lang, pero parang nahihilo pa rin ako. Sobrang hirap kagabi. Lahat na sinuka mo, sabi ko. Kinailangan pa kitang linisin at bihisan, at kinailangan ko ring labhan ang iyong damit. Alam ko. Pasensya na. Ako na ang maglalaba mamaya, sagot niya. Sino ang nagbihis sa akin? Tanong niya. Ako. Sino pa ba? Gabi na at wala ng ibang tao, sabi ko. Talaga? Wala ka bang ginawang iba? Tanong niya. Ano ba ang iniisip mo? Huwag kang mag-alala. Tingnan mo, wala namang nabago, biro ko. Pagkatapos ng aming pag-uusap, bumangon na kami at naligo. Pagkatapos, lumabas kami para kumain. Nang makabalik, naglinis na kami ng aming kwarto at nilaban ang maruming damit. Nang hapon na iyon, kinuha kami ng nanay ko at dinala sa probinsya para may hatid si ate sa kanyang magiging eskwelahan sa susunod na linggo. Halos 1 taon din ang nakalipas. Madalas kaming nagtatawagan at nagkikita tuwing weekend. Kung hindi siya makauwi, binibisita ko siya. Sanay na rin ako sa buhay na wala siya. Ngunit ang kanyang imahe ay naririto pa rin sa aking puso. Nang mga panahong iyon, pumasa ako sa Universidad ng Pilipinas. Sobrang saya ng aking mga magulang. Ipinaghanda nila ako ng salo-salo. Maraming kamag-anak ang dumating. Sobrang proud ako. Ang aming 5 palapag na bahay sa Manila ay kumpleto na. Naghihintay na lamang sa aking pagdating. Hindi naman ganoon kalayo ang aking eskwelahan. Maluwag ang bahay. Sa tuwing weekend, dumarating ang aking mga magulang. Tuwing gabi, kumakain kami sa restaurant. Isang araw, tinawagan ako ni ate at sinabing bibisitahin niya ako kinabukasan. Nang umaga na iyon, sumilip ang araw sa aking bintana. Nagliwanag ang buong kwarto. Nagising ako ng 9:30. Nagpakalasing ako kagabi at natulog ng 2:00 na ng madaling araw. Habang inaayos ko ang aking maruruming damit na halos 1 linggo ko nang hindi nilalabhan, narinig kong may kumatok. Sino kaya ito? Sabi ng aking mga magulang, may ginagawa sila sa Maynila ngayong linggo. O baka si ate na iyon. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang mukha ng aking ate. Namumula siya. Parang mabigat ang kanyang bag. Halos mahayla niya ako. Tinulungan ko siya at tinanong kung bakit maaga siyang dumating. Kasi, gusto kong magbiyahe kasama ang mga kaklase ko. Kaso, tinanggihan ako dahil may lakad pala kami ng aking nobyo. Ano ba ang laman niyan? Sobrang bigat,
sabi ko. May mga libro at notebook lamang dyan para sa pagsusulit namin sa susunod na linggo. At mayroon din akong pasalubong na kakanin, sabi niya. Sobrang init sa tren. May isa akong lalaki na nagbigay sa akin ng upuan, kaya nakaraos ako, dagdag niya. Pagkatapos naming kumain ng pananghalian, nagpahinga si ate. Naglaro naman ako hanggang 3:00. Pagkatapos, umakyat ako at naglaba. Pagkatapos maligo, sinabi sa akin ni ate na mamasyal kami sa mall. Pagkatapos, bibili kami ng pagkain sa palengke para sa hapunan. Nagbihis siya. Siya ay bumaba galing sa banyo. Ang kanyang yellow na spaghetti strap at masikip na jeans ay bumagay sa kanya. Maganda ba? Tanong niya. Oo, ang ganda-ganda mo. Sobrang sexy mo, sagot ko, habang tinitignan siya mula ulo hanggang paa. Wow, sobrang ganda mo, sabi ko. Pagkatapos, sinabi niyang gusto niya ng kape. Sinabi niya na gusto niyang magpahinga. Kinabit ko ang cable, para gumana ang bentilador. Ikwento niya sa akin kung paano siya nag-aaral at kung ano ang nangyayari sa kwarto. Tapos ka na ba dyan? Tapos masahihin mo ako. Matagal na kitang hindi napagsilbihan, sabi niya. Mayroon akong kasama sa kwarto na minamasahe ako, pero hindi niya ako maabot. Palagay ko, walang kasing galing mo, sabi niya. Nang marinig ko iyon, dali-dali kong hinugasan ang aking mga kamay. Ang bait naman ng aking kapatid, sabi niya. Bigla, hinubad niya ang kanyang pantalon. Nagbago bigla ang aking pakiramdam. Sobrang nahihiya ako. Parang hindi na ako komportable at hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Sa palagay ko, matagal na akong hindi nagmamasahe sa aking ate. Mayroong isang bagay sa aking kalooban na humahadlang sa akin. Alam kong ito ang aking pagkakasala. Parang hindi ka na marunong, sabi niya. Siguro, hindi ko na alam, sagot ko. Pagkatapos, bumalik ako sa upuan. Nagbihis na siya. Tumingin ako sa aking relo. 11:00 na ng gabi. Pinatay ko ang TV at bumalik sa kama. Kinuha ko ang aking aklat para magbasa. Sinabi niya, matutulog ka na. Hindi pa. Magbabasa lang ako, sagot ko. Pagkatapos, lumapit siya. Okay, matutulog na ako, sabi niya, pagkatapos ay pinatay ang aking ilaw. Pagkatapos ay naghanda na siya. Tahimik akong nakahiga. Bigla niyang sinabi, ang lambot ng balat mo. Parang baby. Sinagot ko siya, naglalagay kasi ako ng lotion. Tinawanan niya ako. Bigla, niyakap niya ako. Ang sarap ng kanyang yakap. Maangin sa labas. Sobrang tagal na naming hindi nagkayakap. Hindi ako mapakali. Nag-isip ako kung ano ang nangyari sa akin. Hindi ko gusto ang aking nararamdaman. Pagkatapos ay nagsimula na siyang halikan. Sobrang tagal na mula nang hinalikan niya ako. 1 taon na. Naramdaman kong muli ang kanyang katawan. Naramdaman ko ang kanyang halik. Hindi ako nag-atubili. Parang bumalik na naman ang init sa aming pagitan. Nagpatuloy kami. Sa labas, bumuhos ang ulan. Inilayo ako ni ate at sinabing gagawin namin ito ng dahan-dahan. Ginawa namin ito kasama ang aming mga puso. Ito ang unang beses namin. Nagpasalamat kami sa isa't isa. Nang matapos, humiga kami. Sa ilalim ng aming katawan, mayroong dugo sa kama. Naramdaman kong ako ang una sa kanya, at siya ang una sa akin. Kasalanan ito, sabi namin. Pagkatapos, muli kaming natulog. Nagising ako ng tanghali, napatingin ako sa paligid. Bumalik ako sa aking kwarto. Inalala ko ang lahat ng nangyari noong nakaraang gabi. Ito ang simula ng lahat. Sa paglipas ng panahon, nagkaroon ng trabaho si ate. Nagkaroon din ako ng aking mga kaibigan. Nangyari ito. Sa bawat oras na bumabalik ako, paulit-ulit na nagkasala kami. At malapit na siyang ikasal. At nangyari muli, sa kanyang bisperas, nangyari kami. Ito ang huling pagkakataon. Ito ang wakas. Kahit tag-init, mas malamig pa rin sa Cordillera kaysa sa Kapatagan. Matapos kong pagdesisyonan, nagpaalam ako at sumakay sa bus pabalik sa aming liblib na probinsya para magtrabaho.
8 taon na rin akong nagtatrabaho pagkatapos ng kolehiyo. Pagbaba ko ng bus at pagpasok sa faculty housing, nakita ko si Apong, ang bantay, na nakatayo sa dulo ng kalsada. Ay, bagong guro ka ba rito? Tanong ni Apong. May abiso ang principal tungkol sa iyo. Alam ko na darating ka ngayon. Ngumiti ako at tumango. Opo, matagal na rin akong nagtatrabaho sa lungsod, pero sobrang kulang ng guro dito kaya ako na ang nag-volunteer na magturo dito. Mabuti naman at may dumating na tulad mo, sabi ni Apong. Hindi lahat ng guro ay gustong iwan ang lungsod para magturo dito. Ngumiti ako at sumama kay Apong sa gate na kulay berde na kalaw-angin na. Ang langit-ngit ng bisagra ay medyo nakakatakot. Pagdaan namin sa guardhouse, bumalik siya at sinabi, halika, uminom muna tayo ng tsaa. Ituturo ko sa iyo ang iyong kwarto. Nalinis ko na iyon. Kung may kailangan ka, may palengke sa bayan, mga 5 kilometro mula rito. Salamat po, Apong, sabi ko. Sa mamula-mulang ilaw ng dilaw na bombilya, tiningnan ko si Apong. May edad na rin siya, siguro nasa 50s na. Mayroon siyang buhok na may uban at isang kahanga-hangang bigete. Ang kanyang mukha at mga mata ay nagpapakita ng kabaitan at pagiging mapagkakatiwalaan. Inabot niya sa akin ang isang tasa ng tsaa at sinabi, uminom ka muna, galing ka pa sa malayo. Siguradong pagod ka. Hindi naman po ako masyadong pagod. Sanay na rin ako sa paglalakbay, sabi ko. Ako nga po pala si Bayani. Siguro nabanggit na po ako ng principal. Alam ko na, sabi niya. Ako si Apong, ang bantay ng paaralan. Ilang taon na rin akong nagbabantay dito. Hinaplos ko ang tasa para magpainit ang aking kamay at ininom ang tsaa. Hindi ito kasing tapang ng tsaa sa lungsod, pero may kakaibang lasa ng probinsya. Kumusta po ang mga estudyante dito? Tanong ko. Karamihan ay galing sa malalaking pamilya, sabi ni Apong. Iilan lang ang mayayaman. Pero mababait naman sila at hindi masyadong naglalaro. Tumango ako. Marami ring nakapagtapos ng kolehiyo noong nakaraang taon, sabi ni Apong. Matatalino na ang mga estudyante ngayon. Ngumiti ako at sumagot, oo nga po. Dapat mag-aral ang mga kabataan para umunlad. Nagkwentuhan kami hanggang sa inabot ni Apong ang susi ng aking kwarto. Ito ang pangalawang kwarto sa pasilyo. Hindi ito kalakihan, mga 15 metro kwadrado lamang. Ang mga pader ay kulay asul at mukhang luma na. Medyo madumi na rin ang sahig. Dahan-dahan akong naglakad papasok at naglalagay ng bag. Binuksan ko ang lumang aparador sa sulok. Sa tabi ng kama, mayroon ding nakatiklop na kumot at unan na mukhang bago. Siguro binili ito para sa akin. Inilagay ko ang aking mga gamit sa aparador at kumuha ng ilang regalo na inihanda ko. Lumabas ako at nagpunta sa katabing kwarto. Nakita ko doon si Liwayway at Tala na nag-aayos ng damit at nagpaplano ng aralin. Pagkakita nila sa akin, ngumiti sila at sinabi, hello. Ikaw ba ang bagong guro? Oo, galing ako sa lungsod. Kakalabas ko lang ng gamit ko. Mayroon akong ilang regalo para sa inyo, sabi ko. Tumayo si Liwayway, inilapag ang kanyang aralin, at lumapit sa akin. Pasok ka. Upo ka rito. Pumasok ako, inilagay ang mga regalo sa mesa, at umupo. Umiwas si Tala at kumuha ng tubig para sa akin. Ako si Liwayway, sabi niya. Siya naman si Tala. Kami ay galing sa Departamento ng Social Studies. Nagtuturo ako ng Filipino, si Tala naman ay kasaysayan. Ikaw si Bayani, hindi ba? Ikaw rin ay sa departamento namin. Magtuturo ka rin ng Filipino. Oo, sabi ko. Buti naman at may dumating ako. Kulang na ang guro sa Filipino dito. Mababawasan ang trabaho namin. Tumango ako. Sinabi ni Tala, mahirap ang buhay dito. Hindi ito tulad ng lungsod. Talagang mahirap dito. Alam ko, sabi ko. Kaya nga ako nag-volunteer na magtrabaho dito. Habang nag-uusap, tiningnan ko ang dalawang guro. Si Liwayway ay maganda, may matangos na ilong, at hindi masyadong maputi ang balat.
Ang kanyang ngiti ay nakakahumaling dahil sa kanyang maputing ngipin. Si Tala naman ay mas mahinhin, may mahabang buhok at hugis itlog na mukha. Tahimik lang siya at nakikinig sa aming usapan. Lumipas ang oras at umalis na ako para magkwentuhan kay Apong. Nakita ako ni Apong at ngumiti. Nakilala mo na ang dalawang babae. Oo, kapitbahay ko sila, sabi ko. Walang nakatira sa ibang kwarto. Wala na, sabi niya. Dati ay mayroon, pero lumipat na ang mga guro. Sila na lang ang natira dito. Bata pa sila at masisipag. Buti naman at masigasig ang mga kabataan, sabi ko. Kinuha ko ang sigarilyo, tsaa, at candy at binigay kay Apong. Para po sa inyo. Inabot ko ang mga regalo at umupo kami para magkwentuhan hanggang gabi. Pagkatapos ay bumalik ako sa aking silid para matulog. Ang huni ng mga kulaglig at palaka ay medyo nakakaistorbo sa aking pagtulog. Kinabukasan, pumunta ako sa meeting room. Ipinakilala ako ng principal sa lahat. Ako na rin ang pinuno ng departamento ng Filipino. Pagkatapos ng meeting, binigay nila sa akin ang listahan ng mga klase at pinag-aralan ko ang mga aralin. Nang hapon na, sinabi ni Liwayway sa akin, Bayani, pumunta ka sa kwarto namin para kumain. Nagluto kami para sa iyo. Ngumiti ako at sinabi, talaga. Masarap ba ang pagkain dito kaysa sa lungsod? Hindi kasing sarap, pero hindi naman masama, sabi niya. Pumunta ako sa kanilang kwarto. Mayroon silang inihaw na ibon, isang kakaibang dahon, isang sopas na may kawayan, at pritong isda. Ang amoy ng pagkain ay nakakatakam. Saan ninyo nakuha ang mga pagkain na ito? Tanong ko. Madali lang makuha ang mga ito, sabi niya. Sa palengke, maraming nagbebenta ng mga ganito. Ito ang mga simpleng pagkain dito. Ngumiti ako at umupo. Tumakbo si Liwayway para anyayahan si Apong na sumama sa amin. Dinala ni Apong ang 2 bote ng alak. Mayroon tayong maraming masasarap na pagkain ngayon, sabi ni Apong. Kailangan nating uminom. Umupo si Apong sa tabi namin. Uminom kami ng alak, nagkwentuhan, at nagtawanan hanggang gabi. Pagkatapos ay umuwi na ako sa aking silid para maghanda ng hapunan. Sinabi ni Liwayway sa akin, binilhan na kita ng mga gamit. Bayaran mo ako mamaya. Nagulat ako. Ngumiti si Liwayway at sinabi, huwag kang mahiya. Kami ang mas magaling sa palengke. Kapag busy ka, pumunta ka na lang sa amin para kumain. Ngumiti ako, nagpasalamat, at ibinigay ang pera kay Liwayway. Habang nag-uusap, tiningnan ko si Liwayway. Gusto kong tumingin sa mga babae kapag nakasuot sila ng puting polo. Huminga siya sa bawat salita, kaya mas nagustuhan ko siya. Dati sa lungsod, naglalaro ako, kahit na ako ay isang guro. Pagkatapos ng pag-uusap, umuwi si Liwayway sa kanyang silid. Inayos ko ang aking gamit at bumili ng iba pang bagay. Pagkatapos kong magluto at nagpaplano ng aralin, lumapit si Tala sa akin. Kumusta na ang aralin mo, Bayani? Tanong niya. Okay lang, sabi ko. Hinawi ni Tala ang kanyang mahabang buhok malapit sa aking mesa. Siguro may girlfriend ka na sa lungsod. Wala pa, sabi ko. Naging busy ako sa pag-aaral at pagtuturo. Siguro maraming nagkakagusto sa iyo, sabi ko. Maraming guro dito, pero wala namang nagkakagusto sa akin, sabi niya. Ako at si Liwayway ay napakapangit. Huwag kang magsalita ng ganyan. Maraming gustong magkagusto sa inyo, sabi ko. Nagkwentuhan kami sandali at sinabi ni Tala na gustong basahin ang mga libro sa panitikang Amerikano. Gusto ko rin ang panitikang Amerikano, lalo na ang panitikan ng mga bata, sabi ko. Nag-usap kami at binigay ko kay Tala ang aking mga libro. Tiningnan ni Tala ang aking aralin at ngumiti. Ang ganda ng sulat mo, sabi niya. Ang hirap makahanap ng guro na maganda ang sulat. Hindi naman maganda ang sulat ko. Madali lang basahin, sabi ko. Mas maganda ang sulat ninyong mga babae. Ngumiti ako at pinagmasdan ko siya. Hinawakan ni Tala ang aralin, ngumiti, at umuwi sa kanyang silid. Sa lungsod, gusto kong lumabas, hindi mag-isa sa gabi.
Dito, madilim na madilim. Nakita ko ang ilaw ni Tala sa kanyang bintana. Nang tiningnan ko siya, nakita ko si Liwayway na nagpaplano ng aralin. Pinagmasdan ko si Liwayway sandali, nagkwentuhan kay Apong, at bumalik sa aking silid para matulog. Natulog na ako. Kinabukasan, nagturo ako sa Filipino class. Kaunti lamang ang mga estudyante dito. Pagpasok ko, nagpakilala ako at inanyayahan ang klase na magpakilala. Pagkatapos, nagsimula kaming mag-aral tungkol sa panitikan. Maaari ko pang ipagpatuloy ang kwento kung gusto mo. Pumasok ako sa loob. Sa dim na ilaw ng bombilya, lalong naging kaakit-akit si Liwayway. Huwag ka nang mahiya, sabi niya ng mahina. Patayin mo na ang ilaw, walang dapat ikahiya. Maganda ka. Pagkatapos ng 40 minutong paglilikot, nagbihis si Liwayway at sinabi sa akin, dito ka na matulog. Bukas ka na umuwi, pero baka makita ako ni Tala o ni Apong, sabi ko. Hindi naman pumupunta si Apong sa kwarto namin. Huwag kang mag-alala, sabi ni Liwayway. Sigurado ka ba na okay lang, tanong ko. Hay nako, kanina ka pa nga nangungulit, natatakot ka pa rin ngayon, biro niya. Ngumiti ako at humiga, gusto ko talaga, pero pinigilan ko ang sarili ko. Kinabukasan, nagturo ako tulad ng dati. Nagturo rin ako kay Tala. Nang gabing iyon, nagluto si Liwayway ng hapunan at kumain kami kasama si Apong. Pagkatapos naming kumain, lumabas kami ni Apong at nagkwentuhan. Ngumiti si Apong at sinabi, mahusay ka rin pala, bayani. 1 linggo ka pa lang dito. Anong mahusay, Apong, tanong ko. Noong nakaraang gabi, may nangyari sa kwarto ni Liwayway, sabi niya. Alam mo ba, tanong ko. Oo naman. Naririnig ko ang lahat, sabi niya. Mag-ingat ka. Alam ko na gusto mo lang magsaya. Ngumiti lang ako at hindi nagsalita. Alam ko ang 2 babae na yan, sabi ni Apong. Alam ko na mahilig kayo sa saya. Matagal na rin silang walang lalaki. Bata ka pa, yakapin mo na sila. Tumawa ako. Akala ko ba dapat maging mabait ang mga guro? Tanong ko. Mabait naman sila, pero walang tao dito sa gabi, sabi niya. Maraming guro sa paaralang ito ang may pamilya na. Sila na lang ang 2 batang guro na walang asawa. Maganda pa naman sila. Ngumiti lang ako. Kumusta kagabi? Anong nangyari? Tanong ni Apong. 2 beses lang, sabi ko. Pagod na rin ako. Mas maganda si Tala kaysa kay Liwayway, sabi niya. Hindi ko napansin, sabi ko. Si Liwayway lang ang nakita ko. Hindi ko pa alam kung anong meron kay Tala. Kapag nakasuot ng masikip na pantalon si Tala, mababaliw ka, sabi niya. Nakakatawa ang kanyang mga kwento. Umuwi ako sa aking kwarto. Siguro gusto rin ako ni Liwayway. Gumawa ako ng paraan para hindi ko siya pansinin. Pagkalipas ng 3 araw, dumating si Tala at nagdala ng mga regalo. Naghanda kami kasama si Liwayway at Apong. Kinabukasan, nakangiti sa akin si Tala. Alam ko na ang lahat, sabi niya. Magsabi ka na. Anong dapat kong sabihin? Tanong ko. Masaya ako sa aming lugar kaya nakikita ko ang mga tao, sabi ko. Alam mo na ginawa namin ni Liwayway ang hindi dapat mangyari. Wala akong ibang intensyon. Tumingin si Tala sa akin. Kumusta si Liwayway? Mahal mo ba siya? Tanong niya. Okay naman siya, sabi ko. Nag-uusap kaming 2. Gusto kong malaman kung ano ang iyong opinyon. Kailangan kong malaman at humusga. Si Tala ay mausisa at gustong marinig ang aking mga kwento. Naglalakad kami at patuloy siyang nagtanong. Sabihin mo na. Hindi ako magagalit. Tayo lang naman. Okay lang, sabi ko. May sasabihin pa ba ako? Gusto kong pumunta sa iyong kwarto, sabi niya. Pupuntahan mo ako, tanong ko. Namula ang kanyang mukha at hindi na nagsalita. Umuwi siya. Naabutan ko si Liwayway sa bahay. Nakangiti siya sa akin. Namumula ang kanyang mukha. Pinagselosan ni Tala si Liwayway. Pumasok ako sa bahay at naghanda ng pananghalian. Dahil wala akong klase ngayong hapon, humiga ako sa kama at tumingin sa labas ng bintana. May mga ulap sa kalangitan.
Uulan na. Ang mga puno ng mangga na may madawang mga dahon ay humaharang sa araw. Malapit na itong umulan at medyo malamig. Habang natutulog ako, nagsimulang pamatak ang ulan sa mga dahon ng saging sa tabi ng bintana. Tumayo ako para kumuha ng damit. Nakita ko si Tala na nagmamadaling kunin ang kanyang mga damit. Dahil nakasabit ang mga ito, nahihirapan siyang kunin ang mga ito. Tinulungan ko siya. Kapag nagsasabit ka, huwag mong itaas, sabi ko. Hindi naman ako ang nagsabit, sabi niya. Si Liwayway iyon. Sinabi ko na sa kanya na maraming beses, pero ayaw niyang makinig sa akin. Tumawa ako at kinuha ang kanyang mga damit. Ang itim na bra ay malambot at nakakaintriga. Pumasok ako sa bahay. Malakas na ang ulan. Puti na ang lupa sa tubig. Kinuha ni Tala ang kanyang mga damit at sinabi, sobrang lakas ng ulan dito. Matagal pa bago huminto ito. Akala ko mabilis lang huminto ang ulan, sabi ko. Hindi. Dito, kapag umulan, ilang oras iyon, sabi niya. Okay lang, sabi ko. Nasaan si Liwayway? Tanong ko. Hindi sumagot si Tala. Umupo siya sa tabi ng mesa at tumingin sa bintana. Ako naman ay nakatayo at tinatamasa ang malamig na hangin. Ang tubig mula sa bubong ay dumadaloy sa kalsada. Pumasok ka na. Bakit ka nakatayo sa labas? Tanong ni Tala. Gusto kong panoorin ang ulan, sabi ko. Umupo ako sa tabi ni Tala. Malungkot ang kanyang mukha. May mga buhok siyang basa. Nakasuot siya ng puting bra sa ilalim ng rosas na polo. Lumapit ako sa kanya at tinanong, naiisip mo ba ako? Tumingin sa akin si Tala at ngumiti. Walang naiisip na iba. Gusto kong tumingin sa ilabas, kaysa dito, sabi niya. Tumingin ako sa kanyang bukas na libro. Umiling si Tala at sinabi, gusto kita. Tumayo siya at isinara ang pinto. May tao sa labas, sabi ko. Walang tao. Malakas ang ulan, sabi niya. Huwag kang mag-alala. Wala silang makikita. Ngumiti si Tala at isinara ang kahoy na pinto. Madilim ang kwarto. Natatakot ako. Hindi na malakas ang ulan. Mas maganda ba ako kay Liwayway? Tanong niya. Para malaman, kailangan kong patunayan, sabi ko. Patuloy kaming nagtatrabaho, hindi alintana ang panahon. Hindi ko akalain na ang isang batang guro tulad ni Tala ay magiging ganoon kadali. Magaling din siya. Pagkatapos ng gabing iyon, umuwi ako agad sa aking kwarto. Si Liwayway naman ay dumating sa hapon at inanyayahan akong kumain. Hindi niya alam ang nangyari sa pagitan ko at ni Tala. Kinabukasan, nagturo ako. Sinabi ni Tala na may ilang estudyante na gustong magpaturo sa akin. Sinabi niya sa akin na wala akong silid sa paaralan, kaya mag-aaral kami sa bahay nilan. Tinapos ko ang aking klase. Tiningnan ko ang mga estudyante. Hindi sila tulad ng mga batang babae sa lungsod. Sa paaralan, maituturo ko ang lahat. Sinabi ko sa kanila na kaya ko silang turuan sa gabi. Sasabihin ko sa iyo kung saan nakatira silan, sabi ko. Wala akong alam na mga address. Okay lang, sabi nila. Malapit lang iyon. Hindi ka malalayo. Tumawa ako. Pagkalipas ng ilang oras, nakarating ako sa bahay nilan. Ang mga magulang niya ay nag-anyaya sa akin na pumasok at uminom ng tubig. Sabi nila na ang dalawa nilang anak ay umalis na. Ang anak daw na ito lang ang nasa paaralan. Pagkatapos ay pumunta ako sa silid-aralan. Mayroon doon si Lan at si Tala. Ano ang ituturo mo sa amin ngayon? Tanong ni Tala. Maghanda tayo para sa pagsusulit, sabi ko. Nakatuon silang lahat. Si Tala ay maganda, pero mas maganda si Lan. Sa klase, magagaling sila, pero hindi tulad ng mga estudyanteng ito. Gumawa kami ng maraming aralin at pinakinggan ako ng lahat. Pagkatapos, nagpaalam na ako. Sinamahan ako ni Lan at ni Tala pauwi. Sa malapit sa aming pagpasok, sinabi nila na kailangan na nilang umuwi sa kanilang bahay. Umuwi na ako sa silid. Bakit gabi na? Tanong ni Liwayway. Saan ka nang galing? Tinuturuan ko ang aking mga estudyante, sabi ko. Ang mga estudyante sa babae ay masama, sabi ni Liwayway. Tumawa ako. Naghanda ako ng tubig para kay Liwayway.
Binuksan ko ang mga bintana para sa hangin. Uminom ng tubig si Liwayway. Bakit hindi ka na nagtatrabaho sa lungsod? Ano ang ginagawa mo dito? Tanong niya. Gusto ko lang subukan ng ibang karanasan, sabi ko. Nagbigay din ako ng candy sa kanya. Palagi kang may candy, sabi niya. Kapag ako ay nababagot, sabi ko. Nasaan si Tala? Tanong ko. Nagpapahinga siya, sabi niya. Upo sa labas, gusto niya talaga ako pero hindi ko na iyon pinansin. Siya ay nasa loob. Inalala ko ang aking trabaho at pumunta upang tignan ang gintong mga bulaklak na lumalaki sa paaraalan. Ngayon, kailangan namin ang kapayapaan at kahinahunan at ang pag-iisip na iyon lamang ang hindi mapagpanggap para sa akin. Bakit ka dyan nakatayo? Sabi niya.